I'm back mga Lodi. Heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Baknam, Lodi MJ Makaindig, Lodi Janine Grimaldo, Lodi Yepsky Anwar, Lodi Umar Socabos, Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Eunice Bernardo, Lodi Boy Palaboy, Lodi Nina Marie Nono, Lodi at Salbacots Gaming. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-28 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga ito na sinabi niya sa isip na si Ma Tingxiu. Isa sa 22 anak ni Ma Fengji. Dagdag pa niya na bagaman na isang tabi siya sa karera para sa tagapagmana, sinasabing isa siyang henyo sa maraming larangan mula pa noong bata. Ang kanyang kakayahan sa martial arts ay hindi huli sa iba pang mga tagapagmana. Ngunit dahil ang kanyang ina ay isang katulong lamang sa Heavenly Blade sect, na isang tabi siya sa linya ng succession. Nakatingin siya ng seryoso na sinabi pa sa isip na ito ang impormasyong nakuha mula sa information broker na sinabi sa akin ni Xing Yu. Nakatingin siya mula sa bintana na sinabi pa niya na at matapos buksan ni Ma Tingxiu ang piging, inanyayahan din niya ang mga promising na talento, kabilang ako. Tiyak na gusto niyang makuha ang mga anak ng iba't ibang pinuno ng Paksayon sa ilalim ng kanyang kontrol upang mas madaling pamunuan ang Shandong sa hinaharap. Makikita ang kanyang tingin na sinabi pa niya sa isip na higit pa rito. Si Song Hualin. Imposible namang hindi niya nabalitaan na bumalik na si Song Hualin at tinatawag na ngayong pinakamagandang babae sa Shandong. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Malaki ang posibilidad na kasing halay din siya ng kanyang ama. Napapikit siya na sinabi pa na kahit hindi iyon ang kaso, maaari pa rin niyang ialay si Song Hualin sa kanyang ama. Kulang ang oras para makabuo ng plano. Napatingin siya sa itaas na sinabi pa sa isip na tila wala na akong ibang pagpipilian kundi gamitin ang planong iyon. At pagkatapos makikita ang Song family, isang tao ang mabilis na tumatakbo papunta sa pintuan ng bahay. At nakapasok na ito, agad na sinabi ni Song Hualin na narito ang batang Panginoong Bili. Naparito ba siya para makita ang ama? Sumagot ito sa kanya na hindi, ang sabi niya ay gusto kanyang makita, batang binibini. Nagtataka naman sa kanyang narinig si Song Hualin. At makikita ang puno, mabilis na nakarating sa ating bida si Song Hualin. Kasama ang alalay nito, at makikita ang mukha niya na may gulat. Na tumingin naman sa kanya ang ating bida ng seryoso. May hindi makapaniwalang mukha si Song Hualin na sinabi niya sa ating bida na gusto mo akong makita. Tumugon naman siya na maaari ba tayong maglakad-lakad? At ilang sandali pa makikita na sila sa gilid ng ilog na naglalakad habang nasa likod ang alalay ni Hualin. Sinabi ng ating bida sa kanya na kumusta ka na? Tumugon sa kanya si Hualin na maayos naman, nakatuon lang ako sa pagsasanay araw-araw. Ikaw naman, tumugon siya na sinabi na ako rin. Nakatingin sa kanya si Hualin at sinabi na nabalitaan ko ang tungkol sa iyong sword squad. Sinasabing tinalo ninyo ang Beast Squad at matagumpay na natapos ang iba pang mga misyon. Napangiti naman ang ating bida at sinabi na sinwerte lang kami. Napatingin siya kay Hualin nang sabihin ito sa kanya na alam ko na ang swerte lang ay hindi makakapagbigay ng ganoong resulta. Dagdag pa nito sa kanya na bakit ka nagpanggap na isang taong walang kakayahan hanggang ngayon. Dahil ba gusto mong kalimutan ang engagement sa akin? Napahinga naman ang ating bida at sumagot na nakangiti na hindi. Sinabi pa niya dito na hindi ako nagpanggap na walang kakayahan, sadyang wala talaga akong kakayahan noon. Tinanong naman siya ni Song Hualin na at nagbago ka matapos kitang talunin. Pumikit na sinagot siya ng ating bida na oo, na nakatingin sa kanya si Hualin na tila hindi naniniwala. At sinabi niya sa ating bida na gusto mong maniwala ako sa ganoong bagay. Sumagot siya habang nasa likod ang kamay na yun ang totoo. Pumikit naman si Song Hualin na sinabi sa ating bida na bahala na. Ano paman, bakit mo ako gustong makita? Panandaliang hindi sumagot ang ating bida habang naghihintay ng sagot si Hualin. At ilang sandali pa sinabi niya na gusto ko sanang humiling ng isang sparring. Nagulat naman si Song Hualin sa kanyang narinig na napalaki ng mata na napasabi na ano. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya na seryoso ka ba? Para sa anong dahilan? Tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi na para makabawi sa nangyari noong araw na yon. Tila ito ang naisip ng ating bida upang hindi makadalo sa pagtitipon si Song Hualin. Napatahimik naman si Song Hualin na nakatingin sa kanya.
Na makikita ang mata niya ay napaseryoso ng tingin. At ilang sandali pa sumagot ito sa kanya na sige. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo, pero kung spar ang gusto mo, gawin natin ito ng opisyal. Gamit ang mga totoong espada. Dagdag pa niya, sumagot naman sa kanya ang ating bida na yan mismo ang nasa isip ko. At pagkatapos ay nagkatinginan sila ng tahimik. At makikita ang langit sa ibaba ng bubong ng mga bahay. Seryosong nakatayo si Hualin sa training ground, mahigpit ang hawak sa kanyang espada at tuwid ang tindig. Nakatingin naman sa kanya ang ating bida, ang mga mata niya'y puno ng obserbasyon at pagsusuri. Tahimik at kalmado ang tindig, habang sinusukat ang postura, galaw, at intensyon ni Hualin. Nag-aalalang nakatingin naman sa kanila ang alalay ni Hualin. Halatang nag-aalala sa sitwasyon, at makikita na magkaharap sila sa training ground, parehong hawak ang kanilang mga espada. Ang hangin sa paligid ay puno ng tensyon, bawat galaw at tingin ay puno ng konsentrasyon at paghahanda. Inangat ni Hualin ang kanyang espada, ang mga matay seryoso at alerto, habang mariing sinasabi sa ating bida, mag-ingat ka. Nakasalubong naman ang kilay ng ating bida habang binubunot ang espada, ang mga mata niya'y matalim at nakatutok kay Hualin. Seryoso ding nakatingin sa kanya si Hualin. At ilang sandali pa, mabilis na sumugod sa kanya si Song Hualin, ang espada'y nakatutok sa unahan at bawat galaw ay puno ng lakas at determinasyon. Naharang ng ating bida ang paghampas ng espada ni Hualin, ang kanyang galaw ay maayos at puno ng kontrol. Ang bawat hampas ay eksakto, ngunit walang nakalusot sa depensa niya. Nakatingin sa kanya si Song Hualin habang ginagawa ang atake, at tuloy-tuloy niyang hinahampas ang espada sa ating bida. Ngunit ang lahat ng yun ay nahaharang niya ng walang kahirap-hirap. Umikot siya habang gagawa na naman ang paghampas ng espada sa ating bida, ang galaw ay mabilis at puno ng puwersa. Ngunit nagawa lang maarang ng ating bida ang malakas na atakeng yun. Nakangiti ang ating bida na nakatingin kay Song Hualin na sinabi niya na napakahusay na kakayahan. Magaan ang kanyang footwork at matalas ang kanyang mga galaw. At pagkatapos, seryoso niyang inilega ng bahagya ang atake ni Hualin, dumaan ang hampas sa tabi ng kanyang ulo. Sapat lang para maramdaman niya ang bugso ng hangin. Hindi man lang siya natinag na natiling kalmado ang kanyang mga mata. Gumanti siya agad, ngunit mabilis na hinarang ni Hualin ang kanyang atake. Napangiwi ang mukha ni Hualin sa lakas ng salpok. Nagulat ito sa kanyang nasasaksihan na napasabi sa isip na ganoon na ba talaga kasanay si Young Master Billy? Tila kino-corner siya ng Young Miss, pero wala siyang malinaw na kalamangan. At makikita na muli na namang bumibuelo si Song Hualin ng panibagong atake. Napatuloy siyang tinataga ni Song Hualin, sunod-sunod at mabibigat ang mga hampas. Gayunman, walang kahirap-hirap itong hinaharangan ng ating bida gamit ang kanyang espada, kalma ang kilos, matatag ang tindig, at bawat salag ay eksakto at walang nasasayang na galaw, na parabang binabasa niya na ang bawat susunod na atake. Seryosong napasabi si Song Hualin, bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha, na ano ba ang nangyayari? Malapit nang tumama ang espada ni Hualin sa ating bida. Papalapit sa kanya sa isang iglap, ngunit nanatili lamang siyang nakatayo roon, hindi umatras, hindi gumalaw, seryosong nakatingin, ang mga kilay ay mahigpit na nakasalubong. Sa isang mabilis at malinis na was-iwas ng espada ng ating bida, agad na napatalsik ang sandata ni Hualin. Napa-eject si Hualin, napaatras ang katawan, at napanganga, tila hindi makapaniwala. Napasabi ito sa isip na paano niya nahaharangan ang lahat ng galaw ko. Seryoso ang mga mata ng ating bida habang bigla siyang sumugod. Nagulat si Hualin nang mapansin niyang malapit nang tumama sa kanya ang espada ng ating bida. Napatingin siya ng mabilis, ang mga matay lumaki sa takot at pagkabigla, habang ang galaw ng talam ay napakabilis at walang palya. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Nagulat naman ang alalay ni Hualin nang makita ang bilis at tumpak ng atake ng ating bida. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, bahagyang napalingon at napabigla ang katawan, habang ramdam niya ang bigat at presyon ng sandaling iyon. Sa isang mabilis na galaw, binaligtad niya ang kanyang espada, at ang puluhan ng espada ang nasa unahan habang hinawakan ng mahigpit. Tinusok niya ang puluhan sa balikat ni Song Hualin, at makikita ang bakas nito sa kanyang balikat habang napapikit siya sa sakit. Ramdam ang bigat ng tama.
Hindi pa tapos ang ating bida. Sa mabilis at sunod-sunod na galaw, pinatamaan pa niya si Song Hualin sa tainga, kabilang balikat, at tagiliran. Ang bawat tama ay eksakto at puno ng puwersa, na nagdulot kay Hualin na unti-unting umatras. At pagkatapos, itinikom ng mahigpit ng ating bida ang kanyang kamao, handang isuntok kay Hualin. Malakas na tinamaan niya si Hualin ng suntok, at sa lakas ng impact, napahiga ito sa hangin. Tumamba sa lupa si Song Hualin, ang katawan niya ay unti-unting bumagsak habang nananatiling nakatingin sa kanya ng seryoso ang ating bida. Agad na napasigaw naman ito na young miss. Agad na inalalayan niya si Song Hualin habang sinasabi pa na ayos ka lang ba? Tumingin ito sa ating bida at sinigaw sa kanya na nawawala ka na ba sa sarili mo? Paano mo nagawa ang bagay na yun sa kanya? Tumugon sa kanya ang ating bida at sinabi na patas ang naging laban. Sinasabi mo bang dapat naghinay-hinay ako sa kanya dahil lang sa babae siya? Muling sinabi sa kanya nito na sana huminto ka man lang. Nakatingin siya dito at seryosong sinabi na paghihiganti ito dahil binugbog niya ako noong huli. Siyempre sinabi niya lang yun. Pero ang dahilan talaga ay ayaw niyang papuntahin si Song Hualin sa piging. Habang tahimik na nakatingin ito sa kanya, nanginginig ang boses ni Hualin na sinabi na tama na yan. Talo na ako. Na makikita na pinipilit na imulat ang mata niya na tumingin sa ating bida. Tinanong pa niya na ano yung huling galaw na yon. Medyo napangiti naman ang ating bida na nakatingin sa kanya na sinabi sa isip na naramdaman niya yon, ha? At naalala ito na sinabi pa niya na habang naglalaban kami, nararamdaman ko na ang kanyang husay sa espada ay may malaking kahinaan. Higit pa roon, ang kahinaang yun ay nasa pinakamahalaga niyang galaw. Sinabi pa niya sa isip habang papaalis na inatake ko siya habang tina-target yun. Dagdag pa niya habang naglakad papalayo na ngayon, kailangan niyang manatili sa higaan ng higit sa 10 araw. At sobrang namaga ang mukha niya kaya hindi siya makakalabas-labas pansamantala. May seryoso siyang tingin na sinabi pa sa isip na sa ganitong pagkakataon, siguradong hindi siya makakadalaw sa piging ni Ma Tingxiu. At dito na po nagtatapos ang ika-28 kabanata. Pa-share naman mga lodi para mas ganahan tayo mag-upload. Ika-29 na kabanata, sa pagpapatuloy. Gabi na, at makikita ang Young Syndicate Manor. At makikita ang trangkahan nito, matibay at malaki, yari sa makapal na kahoy. Sinabi nito na sa halip na itago ang perang natatanggap niya sa bangko, itinago ito ng bastardong iyon sa isang lihim na safe sa kanyang kwarto. Dagdag pa nito sa kanya nakakabit ito sa dingding. Dahil doon, imposibleng ilipat ang safe at ang pinto nito ay gawa sa bakal na ganoon katigas na kahit ang sword key ay hindi kayang humiwa rito. Napasabi naman ng ating bida na may mekanismo ba para mabuksan ang safe na yan? Sinagot siya nito na oo. Ilagay mo ang tamang password sa abacus sa tabi nito, at kung 3 beses kang magkakamali, mananatiling nakalock ang safe sa loob ng isang buong araw. Dagdag pa niya habang makikita ang mata ng ating bida na seryoso na kung susubukan mong pilitin itong buksan, tutunog ang isang emergency bell. Tumingin siya dito na sinabi pa na magtatapat ako sa inyo, Syndicate Leader Zing. Sa piging mamaya, plano kong nakawan ng bastardong iyon ng lahat ng pag-aari niya. Napaseryoso ng tingin si Syndicate Leader Zing sa kanya. Sinabi pa ng ating bida na kung magtatagumpay ako, mangyayari ito habang nasa Young Syndicate siya. Kaya maaari kayong mapahamak, Leader Zing. Tahimik lang na tumingin ito sa kanya. At pagkatapos sinabi niya na huwag po kayong mag-alala sa akin at ituloy niyo lang ang inyong plano. Hinding-hindi niya maiisip na ako, ang pinuno ng Young Syndicate, ay magiging ganoon kaangal para gawin ang ganoong bagay. Bukod dito, magkakaroon ako ng taong magbabantay sa kinaroroonan ko sa buong piging. Dagdag pa nito na at mayroong isang lihim na daanan na ginawa ng nakaraang pinuno na direktang patungo sa lugar na iyon. Pakigamit ito, napataas ng ulo ang ating bida habang napangiti na nakatingin dito. At lumipat ang eksena na makikita ang manor na ito. Makikita ang mga ilaw na nagliliwanag sa bawat pasilyo, nagbibigay liwanag sa malalapad na bulwagan at mga haliging nakatayo ng maringal. At itinaas niya ang tasa ng alak at malakas na sinabi, ngayon. Lahat kayo, magpakasaya kayo hanggat gusto ninyo. At mula sa bulwagan, makikita sa bawat gilid ang mga panauhin, sa harapan naman,
ang mga sumasayaw na babae ay gumagalaw ng marahan at bihasa, ang mga kasuotan ay umaalon kasabay ng tugtog, nagbibigay buhay at kulay sa buong bulwagan. At ang mga instrumento ay patuloy na pinapalo, ang tunog ng tambol at kudyapi ay umaalingaw sa buong bulwagan. Sumasabay ang mga babae sa indayog ng musika, maayos at bihasa ang bawat galaw. Sinabi ng ating bida sa isip habang makikita ang mga ito na nagtatawanan na siguradong alam ng bastardong iyon kung paano kuhanin ang loob ng mga lalaking nasa edad 20. At mga disipulo ng mga prestihiyosong sekta, ha? Dagdag pa niya habang nakaupo. Uminom siya ng alak na sinabi pa sa isip na sa pananaw ng mga taong inimbita niya, mukha siyang mabuti kahit na ano pa ang mangyari. At makikita na malakas na nagtawanan ang mga ito, na sinabi pa niya sa isip na bago pumunta rito, siguradong kabado ang mga tao, pero matapos niya silang pakalmayan at aliwin, nagsimula na silang magbaba ng depensa. Tinagayan nito ang isa habang sinasabi na uminom ka muna sa alok ko. Masaya ako na makilala ang aking mga dakilang kapatid. Napahawak sa balikat ito sa isang lalaki na sinabi pa ng ating bida sa isip na kung ipagmamalaki ni Ma Tingxiu ang kanyang malalim na pakikipagkaibigan sa ilang tao, siguradong may impluwensyahan ang iba. Kahit wala kang intensyong makipagkaibigan. Napatingin siya ng matalim na sinabi pa sa isip na likas sa tao na makaramdam ng pagkabalisa kapag nakikita mong nagiging malapit ang mga tao sa paligid mo. Muli siyang uminom ng alak na sinabi pa sa isip na malalaman ba yon ng mga bata rito? Ang mga mabuting tao ay gustong makilala ang isa't isa ng mabilis, habang ang mga masamang tao naman ay gusto lang malaman kung paano mas mapapakinabangan ang iba. Naibinaba niya ang tasa. Sa lamesa, lumapit sa kanya si Ma Tingxiu at sinabi nito sa kanya na Young Master Billy, maayos ka ba? Tumayo siya at sumagot na opo. Kumusta ka na, Young Master Ma? Tumingin sa kanya ito na sinabi na tama. Narinig ko na hindi dadalo si Young Lady Song ngayong araw at nang imbestigahan ko ito, lumabas na binugbog mo pala siya, ha? Tinanong pa nito sa kanya na bakit ka nakipag-spar sa kanya. Nakatingin ang ating bida habang sinasabi niya sa isip na gaya ng inaasahan, nakabantay na ang bastardong ito kay Song Hualin. Sigurado akong tiningnan pa niya kung ang dahilan ng hindi nito pagdalo sa piging ay talaga bang dahil sa mga sugat nito. At pagkatapos ay napahinga siya ng malalim. At nakapikit na sinabi niya na sige, magtatapat ako sa iyo, Young Master Ma. Dagdag pa niya na nakatakda kaming ikasal sa isang arranged marriage. Gayunpaman, siya ang unang nagmungkahi na itigil na ito. Sinabi pa niya dito na ang ibig kong sabihin, may saysay ba na gawin mo ang kahit anong gusto mo sa isang bagay na pinagkasunduan ng dalawang pamilya? Wala pang naririnig ng ganoon. Di ba? Tahimik na nakatingin lang ito sa kanya. Sinabi pa ng ating bida dito habang nakapikit na matapos marinig yon, nakipagtalo ako sa kanya, pero nakakahiya akong natalo. Dahil sa alak, syempre. Kaya naman humiling ako ng laban para makaganti sa kanya. Napahawak sa baba si Ma Tingxiu na tumingin sa kanya habang sinsabi na kaya pala naging ganoon kakalupit sa kanya. Natumugon ang ating bida na nahihiya ako. Malakas na tumawa ito na sinabi pa sa kanya na ang kapatid ko ay isang lalaki. Tunay na lalaki. Tumawa rin ang ating bida at sinabi niya na pinupuri mo ako ng labis. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, marahan niyang tinapak ang kanyang balikat. Nakapikit pa rin siya sa sandaling iyon. At pagkatapos nitong umalis, biglang nag-iba ang reaksyon sa mukha ng ating bida. Ang kaninang kalmadong anyo ay napalitan ng seryosong ekspresyon. At tumingin sa mga ito habang sinasabi na mayroon akong gustong ipakita sa inyong lahat. Napatingin naman ang ating bida sa kanya, unay may bahagyang pagtataka. Ngunit ilang sandali pa, bigla siyang napalaki ng mata nang makita ang inilabas nito. Ang kalmadong ekspresyon niya ay napalitan ng malinaw na pagkabigla, at ang paligid ay tila biglang natahimik sa sandaling iyon. At napasabi siya sa isip, ang espadang iyon ay, hindi niya natapos ang naisip, ngunit ang bigat ng pagkakakilala ay malinaw sa kanyang mga mata. Hawak ni Ma Tingxiu ang espada habang pinagmamasdan nito. Ang mga daliri mahigpit sa puluhan na parabang kinikilala ang bigat at kasaysayang nakapaloob sa talam. Itinaas niya ito habang masayang sinasabi na ito ang ginamit ng nakaraang pinuno ng alyansa, ang Heavenly Sword. Habang nakatingin ang mga ito, napasabi ang ating bida na ang espada ng pinuno ng alyansa. Sa nakaraang buhay ko, gumamit ako ng kabuuang 5 espada.
Dagdag pa niya sa isip habang makikita ang Alliance leader na ang Heavenly Sword na dala niya, ang Wave Sword. Dagdag pa niya habang makikita ang espada na nakakrus na ang Dark Heaven Sword, ang Cold Snow Sword, at ang Sheer Hell King Sword. Isipin mo na makikita ko ang Heavenly Sword dito. Napangiwi siya ng bibig na sinabi pa niya sa isip na sa mga kamay pa ni Ma Tingxiu. Nakatingin pa din ito sa espada na sinabi pa na ito ay espadang ibinigay sa akin mismo ng aking ama. Na sinabi pa ng ating bida sa isip, habang nakatingin ng mariin dito na ibinigay ito ni Ma Fengji sa kanya. Kung ganoon, hindi kumilos si Ma Tingxiu ng mag-isa dahil gusto niyang makuha ang atensyon ni Ma Fengji. Si Ma Fengji ang nagpadala sa bastardong ito rito. Makikita ang kanyang mata na may tanong pa sa kanyang sarili na para sa anong dahilan. Ibinaba nito ang espada habang sinasabi na gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para magmungkahi. Paano kung magkaroon tayo ng regular na mga pagkikita? Nagkatinginan naman ang mga ito sa isa't isa ng masaya, may mga ngiting puno ng kasiyahan at kumpiyansa. At masayang tumugon ang mga ito sa kanya na sang-ayon kami. Napaliit ng mata si Ma Tingxiu nang marinig ang mga sagot nito, sabay ngumisi ng bahagya. At muling itinaas ang tasa ng alak na tumatawang sinasabi pa na kung ganoon, uminom tayo. Kasabay nito, agad ding itinaas ng iba ang kanilang mga tasa ng alak, sabay-sabay ang pagtawa at halakhakan na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tahimik namang pinagmamasdan ng ating bida ang alagad ni Ma Tingxiu habang maingat nitong inaayos ang espada. At makikita ang kanyang mata, mariin na nakatingin, puno ng konsentrasyon at pagsusuri. Ang titig ay malalim at matalim, ramdam ang pagkaalerto at katalinuhan sa bawat galaw na kanyang pinagmamasdan. At ilang sandali pa, makikita ang pintuan, matibay at nakasara, nayari sa makapal na kahoy. Papasok dito ang alagad ni Ma Tingxiu, dahan-daang humakbang habang hawak ang lagayan ng espada. Pinindot nito ang kombinasyon ng lock, dahan-dahan at maingat ang bawat daliri sa mga numero at butones. Na makikita na seryoso itong nakatingin, ang mga mata ay nakatuon sa lock at sa bawat galaw ng kamay. At ilang sandali pa, bumukas ang kaha. Ang tunog ng pag-click ay bahagyang umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Dahan-daang lumihis ang takip. Dahan-dahan niyang inilalapag ang espada sa kaha, bawat galaw ay maingat at kontrolado. At napatahimik siya ng sandali. At agad na binunot ang espada at humarap siya sa likod, mabilis at maayos ang galaw, hawak ng matatag ang sandata. Ang mga mata niya ay matalim at nakatuon sa paligid. Ramdam ang pagiging alerto at handa sa anumang panganib. At isang malakas na puwersa ang mabilis na gumuhit sa hangin, tila ba hinahati ang paligid sa bawat galaw. Tumama ang puwersa sa mukha niya, at makikita ang bakas ng malakas na tama sa kanyang pisngi. Ang mukha ay bahagyang napalingon, ang mga mata ay kumikislap sa gulat at hapdi, at ang bigat ng impact ay ramdam sa paligid. At malakas itong napatilapon sa malayo, ang katawan ay tumilapon ng walang kontrol at bumagsak sa sahig ng may malakas na dagandong. Makikita ang makapal na usok at alikabok na sumabog mula sa pagbagsak, na unti-unting bumalot sa paligid. At makikita itong nawala ng malay habang pinagmamasdan ng ating bida, ang katawan ay nakahandusay sa sahig na nababalot ng usok. Seryosong nakatingin ang ating bida habang sinasabi sa isip na kung naglaban kami ng normal, hindi ko sana mahuhulaan ang resulta. Pero mabuti na lang at gumana ang aking sorpresang pag-atake. Na makikita ang kanyang mata ay napatingin sa gilid ng seryoso. Sa direksyong yun, nasilayan niya ang espada at ang mga kahon sa taguan. Lumapit siya sa espada at mariin niya itong pinagmasdan. Ang mga mata niya ay hindi kumukurap. At sinabi niya sa isip na Ma Tingxiu, gagamitin ko ang pera mo sa mabuting paraan. At dito na po nagtatapos ang 29 na kabanata.